Ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Para ding madilim na silid na naliliwanagan kapag may nakabukas na ilaw o nakasinding kandila. Naniniwala ba kayong ang bawat tao ay magkakaugnay? Mayroon tayong nakakasabay sa buhay na makakasama natin hanggang sa huli. Mayroon din namang hindi. Meron din namang dadaan lang para turuan tayo ng leksyon. Kagaya ni Lolo Ras na sa simpleng pagpapasya niya sa buhay ay maraming nabago. Hindi lang sa buhay niya kundi sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Namulat din siya sa katotohanang hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Mayroong nagmulat sa kanya para makita ang mga dapat ayusin, pero ang pinakamasayang bahagi ng buhay niya ay nang mabuo ang kanyang pamilya na inakala niyang wala ng pag-asa. Sa tagal ng panahong paghihintay, may magandang dulot pa rin ang hindi pagsuko. Pamilya ang ugat ng pasakit sa bawat tao, pero pamilya rin ang uuwian natin at magiging kakampi sa lahat ng oras. Ang kwentong mapakikinggan natin ay kapupulutan ng aral kagaya ni Lolo Ras, na sa kanyang katandaan, sa kanya nakita ang totoong kaligayahan. Sean, nagawa mo na ba ang pinagagawa ko? Tanong ni Lolo Ras na nasa 55 anyos na. Nakasuot siya ng gusgusing damit at ang ilang parte nito ay butas-butas pa. Opo, naayos ko na po ang lahat. Tugon ni Sean, ang lalaking 30 taong gulang at ilang taon ng katuwang ng matanda sa lahat ng bagay. Mabuti naman. Sige na, pwede mo na akong iwan dito. Balikan mo na lang ako mamayang hapon o di kaya'y hintayin mo na lang ang tawag ko. Utos ni Lolo Ras sa lalaking kausap na ikinatango naman ito. Pagkatapos ay tuluyan ng iniwan ng matanda sa harapan ng mataas na gusaling may ilang palapag. Ibinaling ni Lolo Ras ang kanyang paningin sa magarang gusali. Sa ground floor nito ay matatagpuan ang kilalang restaurant. Eksklusibo lang ito para sa mga mayayaman at kilalang personalidad. Ilang beses nang nagtangka ang matanda na pumasok sa loob ng gusali dahil pangarap niyang makakain sa mamahaling restaurant. Subalit ang mga staff nito ay mahigpit na sumusunod sa patakarang bawal magpapasok ng mga taong pulubi. Nagsimulang lumakad ang matanda palapit sa harapan ng gusali at naupo sa paborito niyang pwesto. Sa gilid kung saan ay malapit sa pintuan. Hindi pa nagiinit ang kanyang puwet sa pagkakalapat sa simento nang sitahin siya ng isang gwardyang nagbabantay sa may pintuan. Psst! Ikaw! Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na bawal ngang tumambay dito? Bakit ba ang kulit mo? Umalis ka na! Sa iba ka nalang tumambay! Bawal ang mamalimos dito sa harapan ng gusali. Kapag nakita ka ng manager, ipapataboy ka nun. Kaya mas mabuti pang kusa ka nang umalis. Saad ng lalaking gwardya habang nagpipigil ng inis. Tinanggal ni Lolo Ras ang suot niyang sombrero bago kausapin ng lalaki para magbigay ng respeto. Hindi naman ako sa mismong pintuan o daanan nakapwesto, iho. Baka naman pwedeng dito na lang ako. Pangako, hindi ako mga abala ng mga customer nyo. Ilalagay ko lang naman itong sombrero ko dito sa gilid para makapag-ipon ng kaunting barya. Nako Lolo, yan nga ho nga'y pinagbabawal dito, ang mamalimos. Kasi kapag pinagbigyan ng isa, dadami na. May isang matandang lalaki nga na palagi kong itinataboy dito dati. Mabutit hindi na bumalik. Kaso naman ikaw ang pumalit. Sagot ng gwardya. Pangako ko naman sa'yo. Kapag nakaipon na ako kahit pambili lang ng tinapay sa kakape, aalis na ako. Wala pa akong kain mula kagabi. Humahapdi na ang sikmura ko. Ilang oras lang siguro makakaipon na ako ng barya. Pagbigyan mo na ako, iho. Napahawak na ang matanda sa braso ng lalaki habang nagsusumamo ito. Pero napakamot naman ng ulo ang gwardya habang umiiling. Hindi ho kayo makakakuha ng barya dito, Lolo. Ang mga taong nagpupunta dito hindi nagbibigay ng kahit sentimo sa mga pulubi. Kaya sige na po, umalis na lang po kayo bago pa makita ng manager namin. Tiyak na ipapakaladkad ka po nun palayo. Ayoko mangyari yun. Lalo't matanda na kayo. Pero kapag inutos niya, wala po akong magagawa kundi ang sumunod. Kaya please po, Lolo, umalis na lang po kayo. Iniunat pa ng lalaki ang kanyang kamay para ipakita sa matanda na tunguhin na nito ang palabas na daan. Lalong nalungkot ang matanda dahil hindi niya nagawa ang kanyang gusto.
Iginala niya ang paningin sa paligid at naghanap ng pwestong malapit din sa lugar na yon. Umaliwalas ang mukha niya nang makakita ng isang pwestong mapagtatambayan. Malapit lang ito sa gusali pero hindi na siya maitataboy ng gwardya dahil hindi na makakaabala sa mga customer na papasok at lalabas sa restaurant. Doon ba? Pwede na ako? Malayo-layo na yon, iho. Hindi na siguro ako makakabala, no? Nakangiting tanong ng matanda habang itinuturo niya ang pwestong gustong pagtambayan. Kaagad namang sumagot ang lalaki matapos sipatin ang lugar. Sige po lolo, pwede na ho siguro doon. Nako, maraming salamat. Sige, ako ipupunta na doon. Sagot ni Lolo Ras pagkatapos ay lumakad na. Pagkarating sa lugar ay naghanap agad siya ng magandang pwestuhan. Inilagay niya ang sombrero sa semento ng patihaya, saka naupo sa tabi nito. Palinga-linga siya sa paligid. Tinitingnan niya ang mga tao. Bawat pumapasok at lumalabas sa gusaling yon ay hindi pinalalagpas ng kanyang mata. Ilang oras nang nakalipas, wala pa ring lumalapit sa kanya para bigyan siya ng barya. Nagpasya na siyang tumayo para umalis dahil nakaramdam na rin ng gutom. Pero bago pa siya makahakbang para iwan ang lugar, nakita niya ang manager ng restaurant na papasok sa gusali. Dali-dali siyang naglakad para mahabol ang babae. Pagkalapit ay kaagad niya itong hinawakan sa braso. Iha, ako ay nagugutom na. Baka naman may barya ka kahit pambili lang ng tinapay ng malamnan ng tiyan ko. Kagabi pa ako walang kain dahil walang nagbibigay ng limos. Saad ni Lolo Ras habang hinahawakan ng kabilang kamay ang kanyang tiyan. Hinawakan ng babae ang braso ng matanda at bahagyang itinulak para mailayo ang sarili. Excuse me po lolo, medyo lumayo lang po kayo sa akin. Baka dumikit sa akin ang amoy mo. Marami akong kakaharapin ng mga tao sa loob. Wala ka bang pamilya? Bakit ka nila hinahayaan na mamalimos? Wala na akong pamilya, anak. Pasensya na kung ako'y umaasa at humihingi mula sa kakarampot na sahod mo. Huwag mo sana akong pagdamutan. Saad ng matandang lalaki. Inilapat niya ang kanyang sombrero sa babaeng nasa mahigit 30 na ang edad para doon ilagay ang baryang ibibigay nito. Pero isang ismid ang isinukli ng babae pagkatapos ay sinermo na ng matanda. Lolo, hindi ko nakasalanan kung bakit hindi ka nagpamilya. Pero ang pangangailangan mo ay hindi ko obligasyon. Kaya marami ang nagiging tamad sa mundo dahil sa kagaya mong kinatandaan ng panghihingi sa kapwa. Bawal ang pulubi dito, Lolo. Sa iba ka nalang tumambay at doon ka mamalimos. Kahit mamuti ang mga mata mo, wala ka makukuha dito kahit isang 5 duling. Kahit mahimatay ka pa sa gutom sa harapan ng gusaling ito, walang papansin sa'yo. Kaya mas mabuti pang umalis ka na lang at doon na mamalimos sa mga taong nauuto ng kagaya mo. Umalis ka na! Pagkasabi ng babae, ay tinalikuran na niya ang matanda. Huminto siya sa tapat ng gwardya at saka bumulong. Nakita ni Lolo Ras ang tinginan ng dalawa. Pagkatapos ay tinapunan siya ng tingin ng gwardya kasabay ng mga pag-iling. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang lalaki at pinagsabihan siya. Lo, sabi ko naman sa'yo, huwag kang lumapit dito. Mabuti na lang at wala sa mood na magalit si Miss Wela. Dahil kung mainit na naman ang ulo niya, ipapakaladkad ka niya papunta sa malayo. Buti nga hindi kayo tinulak nun Kaya sige na po, umalis na kayo dito. Sa ibang lugar ka na lang po mamalimos. Nagugutom na kasi ako. Wala ka bang barya dyan kahit pambili lang ng tinapay? Malungkot na sabi ng matanda. Naku Lo, pasensya na po talaga. Isa rin sa mga rules and regulation dito sa amin na huwag bigyan ng limos ang mga pulubi. Sagot ng gwardya. Hindi naman nila malalaman na binigyan mo ko. Hindi ko ipagsasabi. Sige na, kahit 10 piso lang. Panay ang pakiusap ng matanda sa gwardya pero mahigpit na sinusunod nito ang patakaran na ipinatutupad sa trabaho. Pasensya na po talaga, Lo. Hindi po talaga pwede ang gusto ninyo. Nakikita niyo po ang mga CCTV na yan? Marami po yan. Nagkalat po ang CCTV dito. Bawat anggulo ay makikita ang ginagawa ko. Ayoko po matanggal sa trabaho. Sige na po, umalis na po kayo. Wala po akong magagawa para sa inyo. Alis na po. Bahagyang itinulak ng gwardya ang matanda para mapilitan itong umalis na sa lugar. Umalis na lang si Lolo Ras at naghanap ng ibang pwedeng pagtambayan. Nagpunta siya sa isang parke at nagpalipas doon ng oras. Naghanap siya ng upuan at nakita niya ang isang upuang inuukupan ng isang lalaking kaedaran niya.
Hindi na siya nagpaalam sa lalaki nang maupo siya ron. Matapos ang pagpapakawala niya ng buntong hininga, nagsalita ang lalaki. Ang lalim naman ng hugot mo, tanda. Mukhang hindi pa nalalaman na ng pagkain ang tiyan mo Wala pa bang nagbibigay sa'yo ng limos? Tanong nito. Muling humugot ng malalim na buntong hininga si Lolo Ras bago sumagot sa kausap. Mga kuripot ang mga tao doon sa tinatambayan kong restaurant. Mayayaman naman ang tao doon pero ayaw magbigay ng barya. Saang restaurant ba? Baka yan yung dati kong tinatambayan para mamalimos. Sa Juvila Building, doon ako dati. Wala talaga nagbibigay doon. Sabi ng matanda habang umunguya pa ng siopaw. Gusto mo ba ng siopaw? O eto, sa'yo na itong isa. Bumili ako doon kanina sa buy one take one. Kumain ka muna para mawala ang inis mo. Oo, doon nga. Pulubi ka rin? Teka, parang natatandaan nga kita. Sagot ni Lolo Ras. Sa pilitang ibinigay sa kanya ng kausap ang siopaw, kaya hindi na siya nakatanggi. Oo, pulubi rin akong kagaya mo. Hindi lang halata ngayon kasi may isang mayamang lalaki na nagbigay sa akin ng malaking pera. Ang kapalit nun, wag na raw akong tumambay sa Jubila Building. Aba, tinanggap ko na. Ayoko rin naman tumambay dun Napakadadamot ang mga tao doon. Tapos masusungit ang mga staff. Lalo na yung babae manager. Nananakit yun ng pulubi. Parang may galing sa mga tao kagaya natin Sabi ng matandang lalaki na halos hindi na maintindihan ang sinasabi dahil sinasabayan niya ng pagkain ng siopaw ang pagsasalita. Oo nga. Sabi ko na at parang natatandaan ko nga mukha mo. Hindi ka mukhang pulubi ngayon Patangu-tangong sabi ni Lolo Ras habang sinisipat ang itsura ng kausap, pagkatapos ay kumagat na rin sa siopaw na hawak niya. Bumili kasi ako ng damit doon sa ukay-ukay kaya umayos-ayos ang itsura ko. Tapos naligo ako doon sa public CR. Pambayad na kasi ako kaya nakapaligo ako doon. Akalain mo yun? Pampubliko ang banyong yun pero kailangan mo magbayad kung gusto mong gumamit. Ay, wala na talagang hustisya sa bansang ito. Ano? Masarap ba siopaw? Masarap, di ba? Minsan lang tayo makatikim ng ganito. Kasi ang perang naiipon natin sa panlilimos ay kulang na kulang pa pambili ng may kamahalang pagkain. Puro tinapay lang na mura lang ang kayang bili ng mga papiso-pisong bigay nila. Madalas yung puding ang binibili ko Alam mo kung bakit? Tanungin mo ako kung bakit. Pangising-ising sabi ng matanda. Oo, bakit nga ba? Pilit namang sagot ni Lolo Ras sa kausap. Ang puding kasi na yon, nandun ang lahat na uri ng tinapay. Pinagsama-sama na lahat doon. Niluluto lang uli para hindi tuluyang masira. Isipin mo sa kakarampot na barya, mabibili mo maraming tinapay. Nga lang, isa na ang lasa nila. Ito, bagong-bago siopaw. Malambot ang tinapay at karne talaga ang palaman. Masarap, di ba? Tumatawa-tawa pa sa tuwa ang matanda habang ipinagmamalaki ang kinakain na tinapay. Ano nga palang pangalan mo? Ako pala si Antonio. Ras na lang ang itawag mo sa akin. Kapag gutom ka, masarap ang pagkain kahit walang lasa. Ay nako, hindi ko pala naibigay yung sauce niyan. Kaya walang lasa yan kasi nilalagyan pa yan ng sauce. Ito, ilagay mo dyan sa loob ng siopaw. Kayo ka lang ba nakatikim na siopaw? Oo, tama ka. Ngayon nga lang ako nakatikim ng siopaw. Siopaw pala ang tawag dito. Akala ko malaking puto. Napatawa ni Lolo Ras ang kausap dahil sa kanyang sinabi. Kaya tumawa na rin siya. Nang sumunod na araw, muling bumalik si Lolo Ras sa Juvila Building. Napansin niyang mas marami ang taong naglalabas-pasok, kaya sinamantala niya yon. Dala ang kanyang sombrero ay nilalapitan niya ang mga tao para mamalimos. Pero panay lang ang iwas ng mga ito sa kanya. Sinubukan din niyang humingi ng barya sa mga staff nang sila ay mag-break time. Nakita niya kasing ang iba ay lumalanghap ng hangin habang nagpapahinga. Ang iba naman ay naninigarilyo. Halata sa kanila ang pagod sa pagtatrabaho, pero dahil sa patakaran ng restaurant, hindi siya nakakuha ng barya. Pilit siyang itinataboy ng mga staff palayo. Dahil walang nagbigay ng barya sa kanya, naupo na lang siya sa gilid para magpahinga dahil napagod din sa pabalik-balik na paglalakad. Panay din ang iwas niya sa gwardya dahil alam niyang paaalisin uli siya nito. Habang nagpapahinga,
Nagulat siya nang biglang may nag-abot ng isang styro lunchbox sa kanya. Isa rin sa mga staff ng restaurant ang lalaking sa tansya niya ay nasa 30 anyos na dahil sa suot nitong uniforme. Lo, kanina ko pa po kayo napapansin na panayan laka dito sa labas Gutom na po kayo ano? Eto po, merienda ko yan. Busog pa naman ako kaya sa inyo na lang po. Kainin nyo na habang mainit pa. Bagong luto po yan ng chef namin. Nakangiting sabi ng lalaki. Napatingin si Lolo Ras sa nameplate nito. Miro? Miro ang pangalan mo? Opo. Patabi po Magpapahinga lang ako saglit. Naka-break time ako ngayon Nakakapagod. Ang daming customer ngayon sa restaurant. Dumami kasi ang mga nag-check-in sa hotel Kaya sa restaurant sila nagsisikain. Pagkukwento ni Miro. Ano nga po pala ang pangalan nyo? Tawagin mo na lang akong Lolo Ras. Ang unique po ng pangalan nyo Sige po, kainin nyo na po ang pagkain bago lumamig. Hindi ka ba mapapagalitan sa ginawa mong ito? Balita ko ay pinagbabawalan ng mga staff ng restaurant na magbigay ng kahit ano sa mga pulubi. Baka mamaya matanggal ka sa trabaho dahil dito. Nag-aalalang tanong ni Lolo Ras kay Miro. Oo nga po, bawal nga. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan ipagbawal yun. Di ba dapat maging masaya sila kasi may mabubuting puso ang mga staff nila? Basta, kahit ano pa pong sabihin nila kapag alam kong tama ang ginagawa ko, ipaglalaban ko po yan. Hindi masama ang tumulong sa kapwa lalo na kung may tutulong naman. Di po ba? Sagot ng lalaki na tinanguan naman ng matanda. Tama ka pero nag-aalala ako para sa'yo. Baka dahil sa akin mawalan ka ng trabaho. Matagal ka na ba dyan? Tanong uli ni Lolo Ras. Ilang buwan pa lang po. Pero alam nyo, matagal ko ng pangarap na magtrabaho sa Juvila Building. Tinitingala po kasi yan ang mga kagaya kong gusto magtrabaho sa hotel Hindi pa ako pwede mag-apply kasi hindi pa po ako nakapagtapos ng pag-aaral nun. Kaya janitor muna ang pinasok kong trabaho. Sa ngayon, ito po ang first step ko. Ang mahalaga, nasa Juvila Building na ako. Sagot ni Miro na halata sa kanyang pananalita ang pagmamalaki sa gusali at sa narating niyang posisyon sa trabaho. Bakit hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral? Kulang sa pera? Di ba marami namang sangay ng gobyerno ang namimigay ng scholarship para sa kolehiyo? Bakit hindi mo subukan mag-apply doon? Nag-apply naman po ako dati. Kaso lang hindi ko po kayang pagsabayin ng lahat Working student po kasi ako. Kaso nung nagkasakit po ang nanay ko, huminto muna ako para magtrabaho. Kailangan po kasi namin ng pera para sa pagpapagamot niya. Biglang nalungkot si Miro nang mapag-usapan na ang kanyang ina. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay nawala ang kanyang sigla at saka tumahimik. Ano bang sakit ng nanay mo? Nag-aalalang tanong naman ni Lolo Ras. Pneumonia po, tapos lumala po nung nag-aaral ako. Kasi kahit may sakit na, nagtatrabaho pa rin para lang matustusan ng pag-aaral ko, saka gastusin namin. Ayaw nga po niya akong pahintuin sa pag-aaral kaso ako na po ang kusang huminto para magtrabaho at maipagamot ko po siya. Mas kailangan po niyang gumaling muna. Ang pag-aaral naman po, nandyan lang yan Muling sumigla si Miro dahil tinatanaw pa rin ang magandang bukas nila pagkatapos ng mga pagsubok sa buhay. Pero mukhang ilang taong ka nang huminto sa pag-aaral. Natutuwa ako at hindi pa rin nawawala sa iyo ang ganyang dedikasyon. Ang iba kapag ganyan, hindi na bumabalik sa eskwelahan dahil nahihiya na. Nagtatrabaho na lang at umaasa na uunlad sila. Pero hindi naman natin sila masisisi. Minsan talaga ang pag-unlad ng buhay, nasa sipag at tiyaga rin. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam kong darating ang araw, ang mga pangarap mo, matutupad din yan. Saad ng matanda para palakasin ang loob ng binata. Opo lolo, di talaga tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Kahit kayo po, sa kalagayan niyong yan. Alam kong balang araw, hindi na kayo magiging pulubi. Basta magtiwala lang po tayo sa magagawa ng Diyos. Hindi po siya natutulog. Kumikilos po siya para sa atin. Matuto lang tayong maghintay. Kasi alam niya kung kailan dapat ibigay ang mga bagay na kailangan natin. Tinapik pa ni Miro si Lolo Ras sa balikat nito para palakasin ang loob. Napangiti naman ang matanda at napailing pa matapos iyong marinig. Hindi na niya nasagot ang sinabing yun ng binata dahil nalaman niyang mas malakas ang loob nito kaysa sa kanya. Bukod pa ron,
Natawa rin siya dahil sa edad niyang yon, nakikita pa ni Miro na maaalis siya sa sitwasyon ng pagiging pulubi. Bagay na hindi niya alam sa sarili kung ang kagaya ba niya ay may pag-asa pang makaahon. Napabalik ang atensyon niya kay Miro nang magpaalam na ito dahil kailangan ng bumalik sa trabaho. Tumango siya at saka sinundan ng tingin ng binata hanggang sa makapasok na ito sa restauran. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa hawak niyang styro lunchbox. Hapon na, nasa parke si Lolo Ras. Nakaupo sa isa sa mga upuan doon. Nakatingin siya sa hawak niyang styro ng pagkain na hindi niya nagalaw. Nakikita niya pa rin sa kanyang isipan si Miro. Maya-maya ay biglang lumapit sa kanya si Lolo Antonio. Wow! May nagbigay sa'yo ng pagkain? Mukhang masarap yan ah! Anong laman? Buksan mo na, dali, tignan natin. Natutuwang sabi ng matanda. Binuksan naman ni Lolo Ras ang lunchbox at ipinakita sa matandang lalaki ang laman nitong pansit na napakarami ng sahog. Halos lumuwa sa tuwa ang mata ni Lolo Antonio. Ibinigay ni Lolo Ras ang pagkain sa matanda na ipinagtaka nito. Oh, bakit mo binibigay sa akin? Nagtampo ka naman agad kasi tiningnan ko. Grabe namang ugali yan. Sa'yo na lang. Hindi ko rin naman makakain kasi marami ng bawal sa akin. Isa pa, hindi ko kayang kainin ng pagkain hindi para sa akin. Seryosong tugon ni Lolo Ras. Paano hindi naging para sa'yo to? Ibinigay na nga sa'yo, di ba? Eh di sa'yo na. Ngayon ayaw mo na? Akin na lang? Pangungulit pa ni Lolo Antonio. Oo, sa'yo na yan. Hindi ako karapat-dapat na kumain ng pagkain yan. Ang batang yun, hindi kumain ng merienda kahit pagod at gutom na para lang ibigay sa ibang mas nangangailangan. Napakabuti ng puso niya. Gusto ko pa siyang makilala. Nakangiting sabi ni Lolo Ras habang nakatingin sa langit. Oh, sige ako rin. Gusto ko rin siyang makilala. Kung mabait siya at mapagbigay, hindi na tayo magugutom. Saan mo ba siya nakilala? Sabik na tanong ni Lolo Antonio habang kinakain ng pansit. Ang sarap talaga nitong pansit na to. Pangmamahalin ang lasa. Hindi kasing lasa sa mga karinderya na maputla na nga, matabang pa. Tapos ang damot-damot pa nila sa kalamansi. Ito ang sarap-sarap talaga. Ayaw mo ba talaga? Sigurado ka na? Doon siya nagtatrabaho sa restaurant sa Juvila Building. Babalik ang kuli siya bukas. Sagot ni Lolo Ras. Pagkarinig naman ni Lolo Antonio sa sinabi niya, ay bigla itong nasamid. Oh, bakit? Wala akong dalang tubig. Sandali at babatukan na lang kita. Magdahan-dahan ka kasi sa pagkain mo. Wala ka namang kaagaw eh. Matanda ka na, hindi ka na dapat nagmamadali sa pagkain. Nag-aalalang sabi ni Lolo Ras. Ano sabi mo? Nagtatrabaho siya sa restaurant na yon? Tanong uli ni Lolo Antonio bilang paglilinaw. Nanlalaki pa ang mata niya habang naghihintay ng sagot. Oo nga. Bakit gulat na gulat ka? Naku po, sigurado bukas, sibak na sa trabaho. Kawawa naman. Natanda ko kasi dati. May bagong waiter doon. Binigyan ako ng tubig kasi nahihilo ko sa sobrang init. Nung araw na yun, di na siya pinabalik sa trabaho. Masama talaga ang ugali ng manager doon. Galit na sabi ni Lolo Antonio. Hindi natin siya masisisi kung ipinatutupad niya lang ang patakaran na inuutos lang din sa kanya. Pero tingnan natin kung ano mangyayari kay Miro. Mukha naman siyang palaban eh. Saad ni Lolo Ras at sumilay pa ang magandang ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, pinuntahan ni Lolo Ras ang restaurant para makausap si Miro. Nasa bukana siya ng daan kung saan doon dumadaan ang mga staff. Maaga siyang nag-aabang para makausap si Miro bago pa ito pumasok sa loob ng gusali. Patingin-tingin siya dala ang isang plastik na naglalaman ng malambot na face towel. Matapos ang ilang minuto, natanaw na niyang naglalakad si Miro. Kaagad niya itong sinalubong. Miro, sandali anak! Tawag niya sa binata. Lolo, nandito po uli kayo? Anong ginagawa niyo dito? Tanong ng binata. Kinukumusta ka? Kinausap ka ba ng manager niyo? Pinagalitan ka? Mukha namang hindi ka tinanggal kasi nakasuot ka pa rin ng uniform at papasok ka pa rin naman ngayon. Saad ng matanda habang pinapasadahan ng tingin ang katawan ng lalaki. Naku, hindi pa lang po ako pinapatawag sa office. Hayaan niyo na po yung lolo. Meron naman po akong dila.
Dila? Anong gagawin sa dila? Nagtatakang tanong ng matanda. Ang dila po kasi ay hindi lang ginawa para magsalita. Ginawa yan para mga tuwiran kapag alam mong may katwiran ka. Natatawang sabi ni Miro. Napatawa na rin si Lolo Ras dahil sa pilyong sinabi ng binata. Maya-maya ay inabot na niya ang dalang plastik. Heto pala, para sa'yo yan. Kunin mo. Po? Ano po ito, Lolo? Buksan mo at nang makita mo. Binuksan ni Miro ang plastik at kinuha ang laman nito. Face towel? Lo, mukha naman akong uhugin dito tsaka tululaway. Bakit nga po pala ninyo ako binigyan nito? Baka ipinambili mo pa yung nakolekta mo sa pamamalimos. Wala ka namang kakainin yan. Hindi mo na sana to ginawa. Natawa ang matanda sa sinabi ni Miro. Seryoso naman niya itong sinagot. Kahapon kasi nakita kong pawis na pawis ka. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi ka pwedeng magkasakit. Ikaw na lang ang inaasahan sa pamilya mo, di ba? Huwag kang magpapatuyo ng pawis. O sige, kunin mo na yan. Pumasok ka na at baka mahuli ka pa sa trabaho. Baka yun pa maging dahilan sa pagkakasibak mo. Nako, wala naman po ako masabi dito, Lo. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Nga pala, kung kaya naman po ninyong wag nang bumalik dito, gawin nyo po. Baka mamaya pag initan talaga kayo ni Misuela. Parang dragon po kasi yun eh. Sige po, papasok na ako. Pagkasabi noon ay iniwan na ni Miro ang matanda. Inihatid naman ng tanaw ni Lolo Ras ang binata. Nang makita niyang nakapasok na ito, ay saka siya umalis. Sa paglalakad ay hindi niya napansin ang parating na kotse, kaya muntik na siyang masagi. Biglang huminto ang sasakyan sa tapat niya. Nang bumukas ang pinto sa driver's seat, ay tumambad sa kanya ang galit na mukha ni Misuela. Bumaba ito sa sasakyan at galit siyang kinausap. Hoy tanda, bakit hahara-hara ka dito sa daan? Ikaw yung matandang napagsabihan ko dati, di ba? Hindi ka pa rin talaga masabihan, ha? Ang tigas ng ulo ng mga matatanda. Mabuti na lang at mabilis kong naihinto ang sasakyan ko. Kung hindi, nasagasaan kita. Dapat pala sinagasaan na lang kita. Ang aga-aga pinaiinit mo ang ulo ko. Umalis ka dito. Ayoko makakita ng mga hindi dapat nandito. Alis! Itinulak-tulak pa ng babae si Lolo Ras dahil sa galit nito. Buwisit talaga ang mga gwardya na to. Sinabi nang wag magpapasok ng mga pulubi dito dahil dinudumihan lang ang magandang lugar. Sandali nga, humanda sila sa akin. Mga pabaya sa trabaho. Pabalik na sa sasakyan ng babae nang pigilan ni Lolo Ras para pakiusapan. Miss, huwag niyo pong pagalitan ng mga gwardya. Wala silang kasalanan. Hindi nila alam na ako'y nakapasok dito. Pumuslit lang ako. Wala akong pakialam. Kahit ano pang gawin mo, kasalanan nila dahil nalulusutan sila. Huwag mo na silang pagalitan, miss. Kusan ako nga alis at hindi na ako babalik dito. Pakiusap pa ni Lolo Ras pero hindi naman pinakinggan ng babae. Umalis ka dahil dapat wala ka naman talaga dito. Lugar ito ng mayayaman, hindi na mga pulubing kagaya mo. Tignan mo nga ang itsura mo. Mga kagaya mo nagpapasama sa imahe ng bansa. Dapat sa'yo hindi na pinapayagan lumabas ng bahay. Oops, sorry. Hindi ko naisip na wala ka nga palang bahay. Sa kalsada ka nga lang pala natutulog. Pero kahit ano pang excuse mo, huwag ka nang babalik dito. Hindi mo ito lugar at wala kang pakialam kung ano ang gagawin mo sa mga trabahador ko. Galit na sabi ng babae. Hindi mo naman sila trabahador kaya wala kang karapatan na magdesisyon para sa kanila. Pangangatwiran ni Lolo Ras na ikinagalik ng babaeng kausap. Anong sabi mo? Baka hindi mo ako nakikilalang matanda ka. Ako lang naman ang manager ng building na to. Hindi lang ang restaurant ang pinamamahalaan ko. Buong building ay hawak ko. Ang batas ko ay batas ng may-ari. Malaki ang tiwala niya sa akin kaya nga ako ang nasa posisyon na to. Kung ano ang salita ko, salita rin ng may-ari. Kaya huwag kang mga tuwiran sa akin dahil wala kang alam. Tandaan mo ang mukhang ito dahil katatakutan mo to ng husto. Naiintindihan mo ba? Ang tanong, alam ba ng may-ari ang mga pinaggagawa mo? Baka kapag nalaman niya, mawala ang angas mo. Sa sinabing yun ni Lolo Ras, tuluyan ng nanlisik ang mga mata ni Misuela. Hindi na ito nakapagtimpi. Marahas siyang itinulak ng babae dahilan para matumba siya sa semento. Tinapak-tapakan pa ng babae ang dibdib ng matanda dahil sa gigil.
Nang maubo na si Lolo Ras, saka siya tinigilan ng babae. Sumakay ito sa sasakyan at saka pinaharurot ng takbo. Pagkatayo naman ni Lolo Ras, ay tinanaw pa niya ang babae habang umiiling. Tumambay uli sa parke ang matanda at nakipagtagpo kay Sean. May pera ka ba dyan? Tanong niya sa lalaki. Wala po, pero kung kailangan po ninyo magwi-withdraw ako. Hintayin niyo lang po ako. Magalang na sagot ng lalaki. Hindi, maliit na halaga lang ang kailangan ko. Gusto ko lang makapasok sa restaurant para makakain doon. Kung magkano lang naman ang laman ng wallet mo, pahiram mo muna sa akin. Yung sapat lang para makakain sa restaurant na yon. Isasama ko pala si Tonyo. Ganun po ba? Sige po. Kinuha ng lalaki ang wallet niya sa bulsa at saka kumuha ng ilang papel na pera saka iniabot kay Lolo Ras. Kumuha lang ng sapat na halaga ang matanda. Ipabarya mo, tapos ibalot mo sa panyo. Sige po, sandali lang. Babalik po ako. Tinanguan ni Lolo Ras si Sean pagkatapos ay umalis na ito. Ilang minuto rin ang lumipas bago bumalik ang lalaki. Pagkaabot nito ng pera ay saka naman dumating si Lolo Antonio. Uy, mukhang nagkakaabutan na kayo Teka, di ba ikaw yung lalaki nagbigay din ng pera sa akin? Oo, tama. Ikaw nga yun. Sabi ko na nga ba't isa kang mabuting Samaritano Binibigyan mo rin ng pera itong kaibigan kong si Ras? Oo. Sakto ang dating mo. Nakaipon na ako ng barya. Tingnan mo. Ipinakita ni Lolo Ras ang panyong puno ng mga barya. Inalog-alog pa niya ito sa harapan ng kaibigang matanda. Aba, oo nga. Tiba-tiba ka ngayong kaibigan Ang lapad ng ngiti mo Anong balak mong gawin sa baryang yan? Gusto kong kumain sa restaurant na yon. Gusto mong sumama? Nakangiting tanong ni Lolo Ras. Dahil sa pagkabigla, napalunok naman ng laway si Lolo Antonio nang marinig yun. Ano? Sigurado ka ba? Oo. Humagalpak sa tawa si Lolo Antonio dahil sa seryosong tugon ni Lolo Ras. Anong nakakatawa? Tanong pa ni Lolo Ras. Akala mo ba porke may pera ka na makakakain ka na sa restaurant na yon? Malabo yun. Sa itsura mong yan, ang nakakapasok lang doon, yung mga dekotse at nakasuot ng mamahaling damit. Kahit marami ka pang barya, ipagtatabuyan ka lang nila. Huwag mo nang ituloy, kaibigan. Masasaktan ka lang. Kung gusto mo, doon na lang tayo kumain sa turo-turo. Mas mura pa. Saad ni Lolo Antonio. Napaisip naman si Lolo Ras sa sinabi ng matanda. Pasimple siyang napatingin kay Sean. Makahulugan ang tingin niyang yon at nakuha naman agad ng lalaki ang gusto niyang iparating. Talaga bang gusto niyo makakain doon? Oo, gusto ko talaga. Ikaw, Tonyo, di ba gusto mo rin? Oo, syempre. Pero paano? Hindi tayo bagay sa ganun lugar. Mamatayin lang tayo doon. Doon kasi ako manananghalian ngayon. Kung gusto niyong sumama, pwede ko kayong isama. Ililibre ko na kayo ngayon. Saad ni siya na ikinabigla ni Lolo Antonio. Halos hindi makapaniwala ang matanda sa narinig. Seryoso ka? Dadali mo kami sa restaurant na yon? Hindi ka pa naman siguro bingi, di ba? Ililibre niya na tayo. Ako hindi na ako tatanggi. Tayo na. Minsan lang ito Saka gusto ko makita doon si Miro. Kaya hindi ko na ito palalagpasin. Ani Lolo Ras. Aba, kung ganyan lang din naman, bakit pa ako tatanggi? Makaka-round 2 ako ng masarap nilang pansit. Pwede ba ako umorder ng iba pang pagkain, sir? Tanong ni Lolo Antonio kay Sean. Opo, akong bahala. Simpleng tugon ng lalaki. Halos mapalundag naman si Lolo Antonio sa katuwaan. Pagkatapos ay hinatak na niya sa braso si Lolo Ras. Tara na, dali! Baka magbago pa ang isip ni sir. Pagkarating nila doon, kinausap lang ni siya ng gwardya at nakapasok na sila sa loob ng restaurant. Sinamahan sila ng isang waiter sa bakanting mesa at saka inabutan ng menu list. Sa sobrang tuwa ni Lolo Antonio, hindi na niya mabasa ang nakasulat sa menu. Bukod doon, ay hindi rin niya maintindihan kung ano ang mga pangalan ng pagkain, kaya itinuro na lang niya ang picture ng gusto niyang matikman. Ilang minuto rin ang lumipas nang dumating ang mga in-order nila. Masaya silang kumakain nang biglang dumulas sa kamay ni Lolo Ras ang mangkok ng ulam. Nahulog ito sa semento at kumalat ang pagkain. Dali-daling dumating si Miro para linisin ang semento. Pero hindi siya napansin ng isang waiter na may dalang mga pagkain para sa customer.
Nadulas ang waiter. Sumambulat ang mga pagkaing dala niya at natapunan pa ang ilang customer na nasa malapit. Dahil doon ay biglang nagalit ang mga customer na nadumihan at sinisi ang mga staff. Nagkaroon na ng gulo sa loob ng restaurant at ipinatawag ang manager ng mga nagrereklamong customer. Kahit humingi na ng tawad ang mga staff, ay galit pa rin ang mga tao. Humingi na rin ng tawad si Lolo Ras at inako ang kasalanan, pero lalong nagalit ang mga customer dahil isang pulubi ang nakapasok sa loob ng mamahaling restaurant. Nagkakagulo sila nang dumating ang manager na si Misuela. Anong nangyayari dito? Bungad na tanong ng babae habang pinapasadahan ng tingin ng paligid. Naningkit agad ang mata niya nang makita ang itsura ng lugar. Lalo pang nadagdagan ng galit niya dahil sa mga customer na nagrereklamo. Pero mahinahon pa rin ang boses ni Misuela habang kinakausap ang mga galit na customer. Inutusan niya ang ilang staff na ilipat ng mesa ang mga ito at bigyan ng bagong pagkain at bilang bayad sa nangyari ay hindi niya napagbabayarin ng bill ang mga customer. Nang maiayos na ang lahat ng gulo at sila na lang ang naroon sa espasyong yon ng restaurant, doon na lumabas ang galit ng babae. Sino ba nagpapasok sa mga pulubing ito? Nagkatinginan si Miro at ang isa pang waiter. Hindi sila makasagot dahil wala silang alam. Kaya sumabat na si Lolo Ras sa usapan. Customer kami. Nandito kami para kumain. Hindi ba't ang restaurant ay para sa mga taong gustong kumain basta may pambayad? Ano naman ang masama kung kakain kami dito? Oo nga. Sabat naman ni Lolo Antonio. Galit na bumaling si Misuela sa kanila. Ano ang masama? Nakita nyo na ang nangyari? Kanino ba nagsimula ang gulo? Di ba sa inyo? Dahil yon sa wala kayong table manners. Dinamay nyo pa ang mga customer. Kilala nyo ba kung sino sila? Mga mayayaman yon. Sa dami ng pera nila, kahit buhay nyo, kaya nilang bilhin. Kaya bawal ang mga pulubi dito dahil nagkakaroon ng gulo. Miro, tawagin mo ang gwardya. Opo, ma'am. Nauutal na sagot ni Miro pagkatapos ay dali-daling sinundo ang gwardya. Pagkarating nito ay kaagad siyang pinagalitan ni Misuela. Nakita mo na kung anong ginawa mo? Pinapasok mo ang mga pulubing ito. Ilang taong ka na dito, alam mong bawal yon pero ginawa mo pa rin? Pasensya na po, Misuela. Kasama po sila ni Mr. Shan at dahil po customer siya na nakiusap, kaya pinayagan ko. Sagot ng gwardya. Sinigundahan naman ni Shan ang sinabi ng gwardya. Huwag mong pagalitan ng mga staff. Ako mananagot nito. Kasama ko sila at gusto lang namin kumain. Hindi naman namin sinasadya ang mga nangyari. Mukhang naayos naman ang gulo dahil sa mahusay mong pakikipag-usap sa mga customer, Misuela. Bilang manager, pinabati kita sa husay mo. Pwede na siguro nating kalimutan ang mga nangyari. Napataas ng kilay si Misuela at pasigaw na sinagot si Shan. Ano? Kakalimutan lang? Hindi ganon yon. Sa tingin mo ba ay ganon lang yon? Sino ka ba? Hindi ka naman kasing yaman ng mga taong naapektuhan kanina. Mas importante sila sa'yo kasi regular customer namin sila dito. Paano kung umalis sila? Eh di malaking kawalan. Palibhasa, wala kang alam sa pagpapatakbo sa mga negosyo kaya ganyan ka magsalita. Palabasin nyo sila at ayokong makita ang pagmumukha ng mga ito dito. At kayong tatlo naman, last day nyo na. You're fired! Hindi ko kailangan ng mga staff na hindi marunong sumunod sa management. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Misuela, pero napahinto siya nang magsalita si Lolo Ras. Bakit mo sila tatanggalin? Wala naman silang sinuway na utos. Manager ka lang naman dito. Gusto ko makausap ang mismong may-ari ng restaurant. Matapang at maautoridad na utos ni Lolo Ras. Hinawakan naman ni Lolo Antonio ang braso niya dahil natakot na siya sa mga nangyayari. Lalo pat napahinto sa paglakad si Misuela at lumingon sa kanila na may seryosong mukha. Huwag ka na gumatong. Umalis na lang tayo dito para hindi na humaba ang gulo. Bulong ni Lolo Antonio kay Lolo Ras. Hindi. Walang kasalanan ng mga staff na tatanggalin niya. Hindi yun makatwiran. Sagot ni Lolo Ras. Naku po, sumigaw pa talaga. Sabi ni Lolo Antonio habang nanginginig ang boses sa kaba. Hindi nagsalita ang babaeng manager. Diretso siyang lumapit kay Lolo Ras at hinablot ang dibdib ng damit nito. Marahas niyang hinila ang matanda palapit sa kanya. Inagalit mo talaga ako? Sino ka para hanapin ang may-ari? Di ba't sinabi ko na sa'yo na ako at ang may-ari ay iisa?
Ang batas ko ay batas niya. Wala kang karapatan na ipatawag siya. Isa kang pulubi. Ang taong hinahanap mo ay walang panahon sa kagaya mong walang ambag sa ekonomiya ng bansa. Galit nang inudngod ni Misuela ang matanda sa mesa. Natabig pa ang mangkok na may pagkain at napuno ng sarsa ang matanda. Kaagad namang umawat si Miro. Hinatak niya ang manager para ilayo sa matanda. Tama na po ma'am, hindi na makatao yan. Mga customer din po sila. Basta may taong gustong kumain dito at may perang pambayad, walang pwedeng pumigil sa kanila. Ang restaurant ay para sa lahat ng nagugutom. Huwag mo pong saktan si Lolo. Lalong namula ang mukha ni Misuela dahil sa sinabi ni Miro. Hindi siya nagsalita. Sinampal niya lang ng malakas si Miro sa magkabilang pisngi pagkatapos ay umalis na habang pasigaw na tinatawag ang isang gwardya mula sa labas. Guard, ilabas niyo na ang mga taong yan. Tandaan niyo ang mukha nila ha. Hindi sila pwedeng pumasok dito kahit kailan. Kalad ka rin sila palabas. Kaagad na sumunod ang gwardya sa utos ng babae. Napilitan silang lumabas. Napabuntong hininga na lang si Miro dahil sa nangyari. Tinitingnan pa niya ang restaurant pero wala na siyang magawa. Baka sa kanyang mukha ang lungkot. Pasensya ka na, Miro. Dahil sa akin nawalan ka ng trabaho. Pati na rin sa inyong dalawa. Kasalanan ko ito. Saad ni Lolo Ras. Ayos lang po yun. Hindi naman po ninyo kasalanan eh. Sadyang masama lang talagang ugali ni Misuela. Nakakapanghinayang lang. Wala namang problema sa akin kasi ako, babalik lang ako sa agency, makakahanap na uli ako ng trabaho. Pero kayong dalawa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Marami pang trabaho dyan. Sige, mauna na ako. Dadaan pa ako sa agency para mag-report. Pagkaalis ng gwardya ay nagpaalam na rin ang isang waiter. Bago umalis si Miro, kinausap pa siya ni Lolo Ras. Hayaan mo, Miro. Kakausapin ko si Misuela. Baka magbago pa ang isip niya. Naku po, malabong mangyari yon. Ang babaeng yon walang awa sa mga kagaya natin. Mas mahalaga dun ang pera. Akala mo tagapagmana kung umasta. Hayaan nyo, Lolo. Mag-a-apply na rin naman ako bukas ng ibang trabaho eh. Hindi ako pwedeng mabakante. Kailangan ng nanay ko ng gamot. Mauna na po ako. Pagkasabi nyon ay umalis na si Miro. Kumain lang tayo sa restaurant para ang dami na nangyari. Sabi ko sa iyo eh, hindi magandang ideya yun. Nadamay pa sila sa kamalasan natin. Tapos hindi pa natin naipabalot ang tira natin pagkain. Nakakalungkot naman. Saad ni Lolo Antonio. Saan pala kayo pupunta ngayon? Gusto nyo bang dumaan muna sa bahay? Kahit papano may kape doon. Bahay? May bahay ka? Nagtatakang tanong ni Lolo Ras. Oo naman. Namamalimos ako pero may bahay din naman ako. Tara, sumama ka. Hindi pa pala kita na isasama sa bahay ko. Tamang-tama ito. Tara na. Ikaw, sir, sasama ka ba? Binalingan ni Lolo Antonio si Sean dahil napansin niyang hindi pa ito umaalis. Hindi na po, salamat na lang. Marami pa akong kailangan tapusin na trabaho eh. Aalis na rin po ako. Ganun ba? O sige, sa susunod na ikaw pumunta. O ikaw, kaibigang Ras, huwag mo sabihin hindi ka sasama sa akin. May pupuntahan ka bang iba? Tara na. Gusto ko ring makita ang sinasabi mong bahay. Nilakad lang nila ang lugar na tinitirhan ni Lolo Antonio. Ilang minuto rin ang ginugol nila bago ito marating. Mas mabagal silang maglakad dahil sa kanilang edad na madaling mapagod. Pagkarating ay tumambad sa paningin ni Lolo Ras ang ipinagmamalaking bahay ng matandang kaibigan. Nasa ilalim siya ng tulay nakatira. Pinagtagpi-tagping lumang plywood lang ang dingding ng maliit niyang bahay. May upuan naman at mesa na gawa sa mga pinagdugtong-dugtong na mga piraso ng kahoy. Halika, maupo ka muna dyan at mag-iinit lang ako ng tubig para makapagkape tayo. Saad ng matanda at tinanguan naman ni Lolo Ras. Malalim ang pag-iisip ni Lolo Ras habang nagkakape silang dalawa. Napabalik lang ang kanyang atensyon nang seryoso siyang kausapin ni Lolo Antonio. Alam ko namang sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari. Pero wala tayong magagawa kung gano'n ang pasya ng babaeng makitid ang pag-iisip. Nakakalungkot din naman talaga. Kaso, wala naman tayong kayang gawin. Wala tayong silbi sa lipunan. Kasi wala tayong pera. Yun talaga ang pinakamasakit na katotohanan. Kapag wala kang pera, hindi ka pakikinggan. Napabuntong hininga si Lolo Ras bago nagsalita. Nakalimutan kong tanungin kung saan nakatira si Miro.
Gusto ko siyang makausap. Gusto ko na rin kumustahin ang nanay niya. Alam ko na. Bukas abangan natin siya sa kalsada. Siguro naman makikita natin siya habang namamalimos tayo. Tama ka. Ganun na nga ang gawin natin. Kinabukasan, nagkita ang dalawa sa pinag-usapang lugar. Doon sila tumambay habang nakalagay sa semento ang sombrerong ginagamit nila sa panlilimos. Panay ang tingin ni Lolo Ras sa paligid dahil ayaw niyang makalagpas sa paningin si Miro. Habang si Lolo Antonio naman ay nanlilimos sa mga taong dumadaan. Maya-maya ay nakita na ni Lolo Ras si Miro na naglalakad sa kabilang gilid ng kalsada. Dali-dali siyang tumawid para puntahan ang binata. Hindi na niya naalalang magpaalam kay Lolo Antonio. Miro, sandali! Tinawag niya ang binata bago pa ito makalayo. Masyadong mabilis ang lakad nito na para bang may hinahabol. Parang nagmamadali ka. Anong nangyayari? Ikaw po pala, Lolo. Bumili po kasi ako ng gamot para kay nanay. Nakapagpa-check up po kasi siya nung nakaraan. Lumabas po kasi sa resulta na ang naging sakit niya, naging TB na. Lumala na po. Saan po pala kayo pupunta? Inaabangan talaga kita para kumustahin. Saan ka ba nakatira? Tanong uli ng matanda. Doon po banda ron. Medyo malayo pong lakarin, Lolo. Pwede ba ako sumama sa inyo? Gusto ko rin kamustahin ang nanay mo Sigurado po kayo? Nagtatakang tanong ni Miro sa kanya. Oo, kung ayos lang naman. Wala naman pong problema yon. Tara po. Nasa bungad pa lang sila ng lugar kung saan nakatira si Miro. Nililibot na ni Lolo Ras ng tingin ang paligid. Nakatira sa squatters area ang mag-ina. Ito pa lang ang unang beses na makatapak sa ganung lugar ang matanda. Hindi siya sanay sa magulong paligid. Napakaraming bata ang nagliwasan sa gilid ng daan na para bang hindi natatakot na masagi ng mga sasakyan. Maingay din sa court nang madaan sila dahil sa mga naglalaro ng basketball. Sa paglalakad ni Lolo Ras ay nabangga pa siya ng isang batang tumatakbo at hindi man lang yun humingi ng pasensya. Tumingin pa ng masama ang bata bago tuluyang umalis. Napailing na lang si Lolo Ras dahil sa ugali ng mga batang nakatira sa lugar na kinalakhan ni Miro. Napabaling siya kay Miro nang tawagin siya nito. Doon po ang sa amin, Lo. Ayos ka lang po? Tanong ni Miro nang makitang nakahinto siya sa paglalakad. Oo, ayos lang ako. Tumuloy na tayo. Habang binabaybay nilang eskinita, tila sumisikip ang dibdib ni Lolo Ras dahil pasikip ng pasikip ang daan. At dumidilim na rin ang lugar dahil sa mga bahay na dikit-dikit na halos matakpa na ang langit na nagbibigay ng liwanag. Sumuot pa sila sa silong ng mga bahay bago tuluyang makarating sa tinitirhan ng mag-ina. Isang maliit na espasyo lang ito na para bang kahon. Ang pinto ay gawa lang sa plywood. Parang kinurot ang puso ni Lolo Ras dahil sa buhay na meron si Miro. Sa lugar na tinutuluyan nila ay para bang hindi na alam ang araw at gabi dahil palaging madilim ang paligid. Nasa ilalim sila ng mga nagtataasang bahay. Pagkapasok nila sa loob ay tumambad sa paningin ng matanda ang mga larawang nakasabit sa dingding. Larawan yun ni Miro na may nakasabit na medalya sa leeg. Nakadisplay din ang mga medalya niya sa kwadrong nakasabit sa dingding. Isa-isang tiningnan ni Lolo Ras sa mga larawan hanggang sa matuon ang paningin niya sa litrato ng babaeng nakadisplay sa ibabaw ng mesa. Katabi rin ng larawang yon ang larawan ni Miro. Napahawak sa dibdib si Lolo Ras nang makita ang larawan ng babae. Kaagad niyang hinagilap ng tingin ang kabuuan ng lugar para makita ang ina ni Miro. Nay, nandito na po ako. May kasama po pala ako, si Lolo Ras. Nandito po. Tawag ni Miro sa ina na lalong nagpakabog sa dibdib ni Lolo Ras. Lalo pang lumakas ang kaba niya nang marinig ang boses ng babae na nagmumula sa isang silid. Sino ka mo, anak? Saan mo naman nakilala yan? Titig na titig si Lolo Ras sa pintuan ng silid dahil iniintay niyang lumabas ang babae. Hindi siya kumukurap. Halos huminto ang kanyang dibdib nang marinig ang ingay ng pinto na unti-unting binubuksan. Nang lumaki na ang pagkakabukas ng pinto, tumambad sa kanyang paningin ang ina ni Miro. Nanlambot ang tuhod ni Lolo Ras. Kaagad niyang hinatak ang isang upuang nasa gilid ng mesa
at naupo roon bago pa tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Napahawak pa siya sa lamesa para pigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Nakailang hugot at buga siya ng hangin para pigilan ang mga luhang nagbabadya sa pagtulo. Nakayuko lang siya at hindi magawang tingnan ang ina ni Miro. "Nasaan ang bisita mo, anak? Nakakahiya naman at wala tayong ipapamerienda," sabi pa ng ina ni Miro na si Martina. "Ayos lang po yun, Nay. Sumama lang po siya para daw po kumustahin kayo. Napakabait po niya ni Lolo Ras. Isa po pala siyang pulubi, Nay." Lumapit si Miro kay Lolo Ras at inabutan ng tubig ang matanda. "Pasensya na po kayo, Lo, ha. Tubig lang ang ipapamerienda ko. Naubos na ang pera ko sa pambili ng gamot ni nanay eh. Hindi na ako makakabili kahit tinapay." "Nay, si Lolo Ras nga po pala. Lo, siya po palang nanay ko. Martina po ang pangalan niya." Tumangutango lang si Lolo Ras at hindi pa rin magawang tingnan ang ina ni Miro. Hanggang sa hindi na niya magawang pigilan ang mga luhang tumulo. Nang lumapit naman sa kanya si Martina, halos hindi na makapagsalita ang babae. Nagtaka si Miro dahil sa katahimikang namagitan sa dalawa. Maya-maya ay binasag na niya ang katahimikang yun. "Bakit po? Bakit bigla kayong natahimik na dalawa?" "Paalisin mo na ang bisita mo, anak. Baka mahawa siya sa akin ang sakit ko," utos ni Martina pagkatapos ay sunod-sunod na inubo dahil sa pagpipigil ng iyak. "Nay, kadarating lang po niya. Nakakahiya naman po ang pagtataboy niyo. Kinukumusta po kayo ni Lolo Ras eh," sagot ni Miro. "Hindi ko na kailangan ng pangangumusta niya, anak. Matagal ko nang pinatay sa isipan ko ang taong yan. Paalisin mo na siya." Pagtataboy uli ni Martina. Napataas na ng boses si Miro sa ina dahil sa hindi tamang inaasta nito. "Nay!" Pero hindi na nagawa pang itago ni Martina ang pinipigilang galit kaya bigla na lang sumabog ang kanyang emosyon. "Sa tagal ng panahon, ngayon pa tayo nagkita ulit. Bakit? Ano to? Hinanap mo ba kami o talagang sadyang pinaglalaruan tayo ng tadhana? Bakit nandito ka, Rason?" Ikinagulat ni Miro ang mga sinabi ng kanyang ina. "Kilala mo siya, Nay?" "Kilalang kilala ko, Miro. Siya ang taong gustong-gusto mong makita. Pero siya ang taong sobra kong kinamumuhian," sagot ni Martina na halos hirap nang sabihin dahil sa atake ng kanyang sakit. "Anong ibig niyong sabihin, Nay?" "Siya lang naman ang taong nagtakwil sa atin noon. Siya ang walang hiya mong ama. Ang lalaking hindi tayo nagawang ipaglaban sa magulang niya. Mas ginusto niyang tayong ipagtabuyan kesa tayong ipaglaban. Anong ginagawa ng taong yan dito? Palayasin mo siya." Umiiyak na sa galit si Martina habang pinakakawalan ang mga salitang yon. "Hindi ko naintindihan, Nay. Ano bang sinasabi mo?" Inis na sabi ni Miro at napataas na ang kanyang boses dahil sa kalituhan. Nagkaroon na ng lakas ng loob si Lolo Ras para sumagot sa usapan ng mag-ina. "Tama ang nanay mo, Miro. Naging duwag ako noon na harapin ang magulang ko. Hindi ko kayo nagawang ipaglaban. Pero swear to God, ipinahanap ko kayo sa private investigator. Pero bigo silang matagpuan kayo. Ang tagal ko kayong hinanap. Dito ko lang pala kayo matatagpuan. Sa lugar na ito. Sobrang lapit pero ilang taon ang lumipas bago ko kayo nakita ulit." Paano nangyari yun? Pwede niyo bang ipaliwanag sa akin?" Litong-litong tanong ni Miro habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa. "Hayaan mo ko magpaliwanag ngayon, Martina, para malaman mo ang dahilan kung bakit ko nagawang iwan kayo noon at itaboy. Please, hayaan mong magpaliwanag ako." Pagsusumamo ni Lolo Ras. "Para saan pa? Hindi maibabalik ng mga paliwanag mo mga nawalang panahon. Hindi na magbabagong lahat, Rason. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Hayaan na lang nating ganito. Umalis ka na. Hindi ka na namin kailangan ng anak mo. Sanay na kaming mabuhay na kabilang dalawa. Kaya umalis ka na." Matigas na sabi ni Martina. Kaagad namang tinutulan ni Miro ang ina. "Hindi, Nay. Kung ikaw ayaw mo marinig ang paliwanag niya, ako gusto ko. Ngayon pa, buong buhay ko hindi ako kumpleto. Hayaan mo naman ako mabuo, Nay. Malaki na ako.
Nasa edad na ako para magpasya sa sarili ko. Ganun ba? Eh di sige, magsama kayong dalawa ng tatay mong duwag. Galit na sigaw ni Martina. Hindi ganun, Nay. Gusto ko lang marinig ang sasabihin niya. Di ba hindi mo rin naman sinabi sa akin ang totoong dahilan kung bakit niya tayo iniwan? Ang sabi mo lang iniwan niya tayo. Ngayon, gusto ko nang malaman ang lahat. Pagkasabi niyon ay binalingan ni Miro si Lolo Ras. Makikinig po ako ngayon sa sasabihin niyo. Gusto ko lang malinawan sa lahat. Kaya please lang, yung totoo lang ang sabihin niyo. Tumango si Lolo Ras at nagpahid ng luha. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magkwento ng kanyang panig. May sakit ang mami ko noon. Hindi siya boto kay Martina. Sobrang stress pa niya dahil iniwang kami ni Daddy para sumama sa ibang babae. Dahil ayokong mas makasama pa sa kalusugan ni mami ang relasyon namin ni Martina. Nakipag-iwalay ako. Hindi ko alam na buntis na ang nanay mo sa'yo, Miro. Pero maniwala ka, anak. Palihim ko kayong pinapahanap. Pero hindi ko lang kayo makita. Nang mamatay si mami, doon ko nalaman na lahat ng kilos ko ay pinababantayan niya. Binabayaran niya ang mga tao ko para traidorin ako. Hanggang sa sumuko na ako. At kung kailan ko unti-unting natatanggap ang lahat na hindi ko na kayo matatagpuan, ngayon ko naman kayo nakita. Sobrang saya ko, pero hindi ko alam kung maaayos pa natin ang lahat. Hindi ka po talaga pulubi? Tanong ni Miro sa kanyang ama. Hindi, anak. Nagpapanggap lang akong pulubi para subukin si Wela kung karapat dapat na mamahala ng aking mga ari-arian. Matanda na ako. Hindi ko na kayang pamahalaan ang lahat ng negosyo. Kailangan ko ng tagapagmana, kaya binantayan ko ang kilos niya habang nasa katauhan ng ibang tao. Napakalaking dismay ako nang makilala ang totoong ugali niya. Paanong hindi ka po niya nakilala? Nagtatakang tanong uli ni Miro. Hindi pa kasi niya ako nakikita ng personal. Tinatawagan ko lang siya sa telepono. Nag-uutos ako ng ibang tao para makipagkita sa kanya. Napakahusay kasi niya pagdating sa trabaho. Kaya nitong mga nakaraang buwan, ipinaubaya ko sa kanya ang pagpapasya sa lahat. Nagulat ako dahil napakalaki ng mga binago niya sa mga negosyo ko. Hindi siya pwedeng mamahala kagaya ng inaasahan ko. Napahawak si Lolo Ras sa braso ni Miro, saka nagpatuloy sa pagsasalita. Tinignan niya ng seryoso ang anak. Pero ngayong nandito ka na, anak, ngayong pinagtagpo tayo ng tadhana, hindi ko na kailangan maghanap ng taong mamamahala sa mga negosyo ko. Nakita ko na ang totoong tagapagmana ko. Bago pa sumagot si Miro, naunahan na siya ng kanyang ina. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo, Rason. Sa tingin mo ba ay gano'n na lang yun kadali? Ako pa rin ang magpapasya pagdating sa anak ko. Anak ko lang siya. Ako nag-iisang nagpalaki at nagpakahirap sa kanya. Nakita mo ang kalagayan ko ngayon? Nagkasakit ako para itaguyod siya ng mag-isa. Tapos darating ka. Bigla ka nalang papasok sa eksena na parang walang nangyari. Wala kang karapatan sa anak ko. Wala, Rason. Kahit kaunti, wala kang karapatan. Martina, hindi na tayo mga bata. Tumatanda na tayo. May sakit ka. Sa tingin mo ba papayag pa ako ngayon na hindi tayo mabuo? Bubuuin ko ang pamilya natin. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo pero babawi ako. Hayaan mo akong bumawi at pagbayaran ng mga pagkukulang at kasalanan ko. Nakikiusap ako, Martina. Kahit minsan hindi kayo nawala sa isip ko. Ang pagmamahal ko sa iyo hindi pa rin nagbabago. Hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. At nadudurog ang puso ko ngayong nakikita ko kayong nandito sa lugar na to. Hindi kayo dapat nandito. Nagsimula na namang tumulo ang mga luha ni Lolo Ras. Pero naging matigas naman si Martina sa kanyang pagsusumamo. Hindi, umalis ka na. Hindi ka namin kailangan. Sapat na ang makita mong anak mo at malaman niyang buhay pang walang hiya niyang ama. Pero hindi na nun mababago ang sitwasyon. Umalis ka na, Rason. Ayaw kitang makita. Hindi ko pa kayang magpatawad. Pagkasabi noon ay pinagtabuyan na ni Martina ang matanda. Pilit niyang itinutulak si Lolo Ras palabas ng bahay. Pero dahil sa mahina niyang katawan, inatake siya ng matinding ubo at sumuka ng dugo. Dahil sa pag-aalala ni Rason,
Kaagad niyang tinawagan si Sean para dalhin sa ospital ang ina ni Miro. Ilang minuto lang, dumating naman ang lalaki dala ang magarang sasakyan. Naitakbo nila sa pribadong ospital si Martina. Habang sinusuri siya ng doktor, ay kinausap naman ni Lolo Ras ng masinsinan ang anak na si Miro. Anak, may tanim ka bang sama ng loob sa akin? Tanong niya. Hindi ko po alam. Hindi ko nga rin po alam kung anong itatawag ko po sa inyo eh. Sagot naman ni Miro. Pwede mo akong tawagin sa kahit ano. Papa, tatay, daddy, pero wag ng lolo ha. Masyado na talaga ako matanda para tawaging lolo ng sarili kong anak. Pero itong buhok ko, wig lang ito, pati ang balbas at bigote. Pagkasabi nun ay inalis ni Lolo Ras ang ginamit para mabago ng kaunti ang kanyang itsura. Pagkatapos ay inabutan siya ni Sean ng mamahaling quote. Huwag mo nang isipin ang hospital bill. Ako nang bahala sa lahat. Mula ngayon ako nang bahala. Pwede mo bang hayaan akong makabawi? Gusto ko ring suyuin ang nanay mo. Ayaw mo bang magkabati uli kami? Gusto po, kaso masyadong malalim ang sugat kay nanay. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat kung bakit nagpapabalik-balik si nanay sa isang magandang mansyon noong bata pa ako. Nagmamakaawa siya sa mga gwardya na papasukin dahil may gusto siyang kausaping lalaki. Pero paulit-ulit kaming itinataboy na parang askal. Akala ko kung sino ang pinupuntahan ni nanay doon. Doon pala nakatira ang tatay ko. Umiwas ng tingin si Lolo Ras para hindi niya maipakita kay Miro ang pagbadya na naman ng kanyang mga luha. Wala siyang alam sa mga pasakit at pagmamalupit na ginawa ng kanyang ina sa babaeng mahal niya at sa kanilang anak. I'm sorry anak. Yun lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit si Miro. Iniwan muna ni Lolo Ras ang mag-ina sa ospital para umuwi sa bahay. Kinausap niya si Sean tungkol sa mga susunod niyang gagawin. Kinabukasan, bumalik siya sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Wela. Hindi na siya mukhang pulubi. Disente ng suot niya kagaya ng mga ordinaryong tao. Inayos na rin niya ang gupit ng buhok pero hindi pa rin inaalis ang pekeng bigote at balbas para makilala pa rin siya ni Wela bilang ang pulubi na pinagtabuyan nito. Naupo siya sa mesang mas madaling makita ng babaeng manager pagkapasok nito sa restaurant. Umayon ang lahat sa kanyang plano. Wala pang customer ang restaurant dahil kabubukas pa lang ng pinto. Nakataas agad ang boses ni Wela nang makita siya. Nandito ka na naman? Wala ka talagang kadaladalang matanda ka. Kahit magsuot ka pa ng ganyang damit, hindi na magbabago ang buhay mo. Pulubi ka pa rin. Guard, bakit hinayaan niyo makapasok ang pulubing ito? Mamalasin na naman ang restaurant na to ngayong araw. Ilabas niyo nga ito. Nang gagalaiting sabi ni Miss Wela. Bakit ba ang hilig mong itaboy ang customer na kaya naman magbayad ng pagkain dito? Kaya kong magbayad, kaya hayaan mo akong kumain. Saad ni Lolo Ras pagkatapos ay inilabas niya ang ilang bungkos ng mga papel na pera mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya yon sa ibabaw ng mesa. Pero hindi pa rin natuwa ang manager. Lumapit si Wela kay Lolo Ras at nakapamewang na nagsalita sa matanda. Anong tingin mo sa akin? Nakukuha sa pera? Kahit gaano pa kadami ang pera mo, pulubi ka pa rin. Katas pa rin ang panlilimos mo. Mula yan sa mga taong naghirap magtrabaho. Nakalimos ka lang ng konti at nang nakaipon ka, ipinagmamalaki mo na yan sa akin? Mayaman ka na niyan? Kaya mo nang kumain dito araw-araw? Kapag naubos yan, anong gagawin mo? Mamamalimos ka ulit? Hindi naman para sa akin ang perang yan, miss. Sagot ni Lolo Ras. Tumawa ng malutong ang babae saka muling nagsalita. O kita mo na? Hindi sa'yo ang pera pero ipinagmamalaki mo sa akin? Inutang mo lang ba yan? Ibalik mo na lang yan kasi hindi mo rin kikitain sa panlilimos ang ibabayad dyan. Kunin mo na at umalis ka na. Para sa'yo ang perang yan, Wela. Sinobrahan ko na para sa sahod mo ngayong buwan. Ayoko nang makita pa dito sa restaurant ang pagmumukha mo. Matigas na sabi ng matanda. Muling tumawa si Miss Wela at mas malakas pa ito kaysa sa unang pagtawa niya. Pinasadahan pa niya ng tingin ng matanda mula paa hanggang buhok nito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, tanda? Binabayaran mo ko para iwanan ng trabaho ko?
Nagpapatawa ka ba? Sino ka ba? Tumayo ng tuwid at matika si Lolo Ras at saka nagpakilala sa babae. Ako ang may-ari ng restaurant na ito at aalisin ko ang mga taong hindi karapat-dapat na magtrabaho dito. Natawa ng malakas si Wela at napahawak pa sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay muling tinignan ang seryosong matanda. Ikaw? Ano ka kamo? May-ari ng restaurant na to? Ang taas din ng pangarap mo bilang pulube ha? Pero matanda ka na, hindi mo na matutupad yon. Masyado mo na akong pinatatawa ngayon, tanda. Sapat na yan. Kunin mo na ang pera mo at umalis ka na. Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Pag-uulit ni Lolo Ras sa sinabi ni Miss Wela. Baka sa mukha ng babae na hindi niya nagustuhan ang sinabi ng matanda. Nagseryoso na siya dahil naubos na ang kanyang pasensya. Sumenya siya sa gwardya para lumapit. Buhatin mo ang matandang yan at itapon sa labas. Ako ang magsasabi sa inyo kung sinong may-ari ng restaurant na to. Hindi kayo pwedeng basta-basta na lang magpapasok ng kung sino magpapakilala na siya ang may-ari. Naintindihan nyo ba? Ilabas nyo na ang matandang yan. Bago pa sumunod ang gwardya, ay napalingon ang lahat sa pintuan dahil nagbukas yun. Pumasok si Mr. Shan na may matikas na tindig. Huwag niyo susundin ang babaeng yan dahil mula sa oras na ito, tanggal na siya sa trabaho. At sino ka naman? Tanong ni Miss Wela habang nakataas ang kanang kilay sa lalaking bagong dating. Ako si Shan, ang sekretary ni Mr. Rason Juvila. Nandito ako para ipakilala sa inyo ang bago ninyong manager. Nagtinginan ng mga staff sa pintuan nang ituro yun ni Shan. Hinintay nila kung sino ang papasok. Hindi sila makapaniwala na ang dati nilang janitor na si Miro ang pumasok sa restaurant. Kagalang-galang na ang itsura nito. Mas lumitaw ang kagwapuhan dahil sa pagbabagong anyo. Lalong tumikas ang kanyang tindig dahil sa suot na mamahaling damit. Pagkalapit niya ay pinakilala agad siya ni Shan sa lahat. Siya ang bago niyong manager, si Mr. Miro Juvila, ang nag-iisang anak ng may-ari ng restaurant, ng buong hotel at iba pang negosyo ng kanilang pamilya. Hi, hello sa inyo. Nahihiyang pagbati ni Miro sa mga dating katrabaho na hindi makapagsalita. Panay lang ang kilatis ng mga ito sa kabuuang itsura niya. Pero hindi pa rin naniwala si Wela sa mga nangyayari, kaya patuloy pa rin ang kanyang pag-alma. Ano na naman drama ito? Ako talaga'y iniinis nyo ha? Dahil sa hindi nagpupunta dito si Mr. Juvila, nagagawa na ninyong gamitin siya at paglaruan kami dito? Pwes, tatawagan ko siya at papupuntahin dito. Sige, tawagan mo siya para sabihin niya sa'yo na tapos na talaga ang trabaho sa restaurant niya. Paghamon naman ni Shan sa kanya. Dali-daling kinuha ni Wela ang kanyang cellphone sa bag na dala. Dinayal niya ang numero ni Mr. Juvila. Taas noo pa siyang nakatingin sa lahat habang hinihintay ang pagtunog ng cellphone ng matanda. Ini-loudspeaker pa niya ang kanyang cellphone para iparinig sa lahat na ang kakausapin niya sa kabilang linya ay ang totoong may-ari ng buong Juvila Building. Pero kaagad siyang napatingin kay Lolo Rason nang tumunog ang cellphone nito na nasa bulsa. Kinuha ng matanda ang cellphone at sinagot sa mismong harapan ni Miss Wela ang tawag. Ipinarinig ng matanda ang boses niya na ginagamit sa tuwing kinakausap sa cellphone o telepono ang babae. Wela, ako talaga si Mr. Juvila at ang lalaking si Miro ang nag-iisa kong anak. Binigo mo ko sa pagkakakilala ko sa iyo. Nagkamali ako na ipinagkatiwala sa iyo ang lahat. Kasalanan ko rin naman dahil hindi ko inisip na baka sobrang pressure at stress sa iyo ang mga trabahong iniatang ko sa balikat mo. Pero ngayon, pinabawi ko na ang lahat. Pwede ka nang magsimula ng bagong buhay na wala sa aking pamamahala. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Mula ngayon, wala ka ng trabaho. Hindi ito totoo. Paanong napunta sa iyong cellphone ni Mr. Juvila? Anong ginawa niyo sa kanya? Pinagnakawan niyo ba? Para makuha mga mahalagang bagay sa kanya at gamitin siya para pasunurin ako? Hindi ninyo ako maluloko. Galit na sabi ni Wela. Sumenya si Mr. Juvila kay Shan. Nakuha naman agad ng lalaki ang iniuutos ng matanda.
Ipinatong ni Sean ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong kasunduan ni na Mr. Juvila at Misuela na pinagpirmahan nila. Naroon din ang mga larawan na kinuwang stolen shot sa tuwing makikipagtagpo si Misuela sa taong inutusan ni Mr. Juvila. Sa tuwing may ganong transaksyon ay naroon din si Mr. Juvila sa malapit at hindi lang lumalantad. Kaya hagip siya sa mga larawang ipinakita sa babae. Sa harapan din ni Misuela, tinanggal na ni Mr. Juvila ang kanyang peking bigote at balbas. Tuluyan na niyang inilantad ang tunay niyang itsura. Halos manlambot ang tuhod ng babaeng manager sa lahat ng nalaman niya. Nabitiwan na rin niya ang kanyang bag at cellphone. Hindi pwedeng dito lang ako magtapos. Mr. Juvila, madami akong hirap sa mga negosyo kaya patuloy itong namamayagpag. Tapos dito mo lang ako bibitiwan? Bakit? Galit na saad ng babae. Si Sean ang sumagot sa mga tanong na yun ni Wela. Misuela, napakaraming records ng iyong katiwalian. Bukod doon, may malaking perang nawawala sa kumpanya. Nang imbestigahan ko ito, nalaman kong may kinalamang ka sa lahat ng yon. Anong sinabi mo, Sean? Walang katotohanan ng mga yan. Giit ni Wela. Nandyan sa envelope ang mga katibayan. Simpleng tugon ni Sean. Dahil sa mga hirap at sakripisyo mo sa mga negosyo ko, Wela, kaya kakalimutan ko na ang lahat ng kasalanan mo sa akin. Masyado kang nabulag sa pera, kapangyarihan at posisyon. Hindi ka nararapat na pagkatiwalaan. Huwag ka na magpumilit pa bago pa magbago ang isip ko at sampahan ka ng kaso. Kalilimutan ko ang lahat para pare-pareho tayong magkaroon ng katahimikan. Kusa ka nang umalis, Wela. Nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero ang trabaho at ugnayan nating dalawa ay natatapos na dito. Mahinahong sabi ni Lolo Ras. Hindi na nakapalag ang babae. Nanginginig niyang pinulot ang kanyang mga gamit at saka pinilit na lumabas ng restaurant. Kahit na nanlalambot ang kanyang mga tuhod ay pinilit niyang huwag bumagsak. Pagkalabas ni Misuela, ipinakilala na ni Mr. Juvila ang kanyang anak bilang bagong manager ng restaurant. Pero dahil sa pagkabigla ni Miro, hindi niya tinanggap ang posisyon. Hindi po ako nararapat sa posisyon. Wala pa akong experience. Baka dahil sa akin mas lalo masira ang restaurant at baka malugi. Kinakabahang sabi ni Miro. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo, anak. Magagawa mo ang iyong trabaho dahil meron kang mabuting puso. Saka isa pa, nandyan si Sean. Tutulungan ka niya. Sagot ni Mr. Juvila. Nagpalakpakan ng mga staff at lumapit sila kay Miro para batiin ang binata sa bago nitong trabaho. Napakamot na lang ng ulo si Miro dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Masyadong mabilis ang mga pangyayari para sa kanya. Sinundo lang siya ni Sean at sinabihan na makikipagkita sa kanya si Lolo Ras sa restaurant. Kaya isang sorpresa ang lahat para sa kanya. Ilang araw nang lumipas, muling bumalik si Lolo Ras sa bahay ni Miro at Martina. Nasaan yung ordinaryong tao lang siya dahil ayaw niyang pagtinginan siya ng mga taga roon. Naisip niyang kapag ganon ang itsura niya ay hindi makakahatak ng tsismis sa lugar. Pero nagkamali siya. Pinagtinginan pa rin siya ng mga tao habang pinapasok ang iskinita dahil sa dala niyang magarbong bulaklak at mga tsokolate. Pagkarating sa harap ng pintuan ng bahay ng mag-ina, ay kaagad siyang kumatok. Si Martina ang nagbukas ng pinto. Nang makita siya ay binalak ng babae na isara ang pinto pero kaagad na iniharang ni Lolo Ras ang kanyang paa para hindi tuluyang maisara ni Martina ang pinto. Bahagya niyang itinulak ang pinto at ipinagsiksikan pa ang sarili kaya napilitan si Martina na patuloyin siya sa loob. Hoy lalaki, hindi porkit hinayaan ko si Miro na magpasya para sa sarili niya at ayos na kayong dalawa. Akala mo ba ay magiging ayos din tayo? Hindi ganon yon. Masungit na sabi ng ina ni Miro. Alam ko yon. Hindi naman kita pinipilit agad na tanggapin ako. Uunti-untiin natin ang lahat. Kagaya nun dati. Kung paano kitang sinuyo noon. Natatandaan mo pa ba? Magiliw na tanong ni Lolo Ras. Wala na akong natatandaan sa nakaraan. Binura na lahat ng mga problema. Sagot ni Martina. Saka isa pa, hindi pa ako pumapayag sa panunuyo na ginagawa mo ha? Bakit kami dalang bulaklak at tsokolate? Ha?
Ito ba? Hindi. Para kay Miro ito. Sagot ni Lolo Ras na hinagilap pa ng tingin ng anak sa buong bahay. Nandyan ba siya? Paanong magiging kanya yan? Bibigyan mo ng bulaklak at tsokolate ang anak mo? Lalaki ang anak mo, Rason. Tinawagan niya ako kahapon. Pinabibili niya ako ng bulaklak at tsokolate. Hindi ko rin alam kung para saan kasi ayaw naman niyang umamin. Baka may nililigawan na siya. Hindi ba siya nagsasabi sa'yo? Napakunot ang noo ni Martina sa sinabi ni Lolo Ras. Tinawag niya ang anak at saka tinanong ang tungkol sa sinabi ng matandang lalaki. Bago sumagot si Miro, ay palihim siyang kinindata ng ama kaya nakuha ng binata ang plano ni Mr. Juvila. Nay, ano po kasi, pinabili ko po talaga kay tatayan. May pagbibigyan po kasi ako. Sagot ni Miro. Bakit hindi ka nagsabi sa akin, Miro? Ako ang kasama mo ng ilang taon tapos dumating lang itong ama mong walang hiya. Naglilihim na agad kayo sa akin. Di ba ang usapan natin ay walang secret sa ating dalawa? Ngayon mas close na kayo ng damuhong ito. Tignan mo nga itong ipinabili mong bulaklak. Kay pangit-pangit. Kulay puting rosas. Tapos sa mga bulaklak nakabukadkad na. Ilang oras na lang lanta na yan. Saka yung chocolate masyadong dark. Wala man lang ka sweet-sweet. Sa kanya ka pa kasi humingi ng advice malay ba niya sa mga babae? Nay, bakit mo po pinipintasan? Sa pagkakaalam ko, yan din naman ang mga paborito mo Kantsaw ni Miro sa ina. Ako? Hindi Bulaklak talaga ng makahiya ang gusto ko. Saka hindi ako mahilig sa chocolate. Puto tsaka dinuguan ang gusto ko talaga. Diyan na nga kayong dalawa. Pag-untugin ko pa kayo Pagkasabi nun ay pumasok na si Martina sa loob ng silid. Nag-usap naman sina Lolo Ras at Miro. Kahit nasa kwarto si Martina, ay nakikinig pa rin siya sa dalawa. Kaya panakanakang sumasabat ito sa usapan. Ilang linggo pa ang lumipas at sa tulong ni Miro, nagkaayos din sina Rason at Martina. Binuksan na uli ni Martina ang kanyang puso para sa ama ni Miro. Dahil ayaw din niyang lumipas na naman ng panahon at maubusan sila ng pagkakataong makasama ang isa't isa. Matanda na sila at ang pagiging isip bata ay hindi na pwedeng gawin dahil para kay Martina, tila naghahabol na lang sila ng panahon ni Rason. Sa tagal ng panahon na pinaghiwalay sila ng tadhana, ayaw na niyang mangyari yun ulit. Mas gusto niyang makasama ang taong mahal niya at mabuo ang pamilya nila. Gusto niyang makasama ni Miro ang ama at mapunuan nila ang pagkukulang sa kanilang anak. Dahil din kay Miro, napapayag si Martina na iwan na ang squatters area para tuluyan ng gumaling sa sakit ang kanyang ina. Dinala na ni Mr. Juvila ang kanyang mag-ina sa kanyang mansyon, ang bahay na dapat ay noon pa nila tinirhan. Mas naging makulay ang mansyon nang dumating ang mag-ina. Ang malungkot na aura nito ay napalitan ng saya. Mahilig sa hardin na may mga halamang namumulaklak si Martina. Kaya lalong namukadkad ang mga tanim sa mini garden sa loob ng bakuran ng mansyon. Habang nagkakasayahan ng tatlo sa may hardin, biglang may pumasok sa isip ni Mr. Juvila. Anak, may nakalimutan pala akong gawin. Samahan mo ako. Pag-aaya niya sa anak. Saan po? Saan kayo pupunta? Tanong naman ni Martina. Meron lang akong kakausapin. Nakalimutan ko. Susunduin ko lang at dadalin dito. Mamaya makikilala mo siya, mahal. Isa siya sa mga taong nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Saad ni Mr. Juvila. Umalis silang mag-ama. Nakabihis si Mr. Juvila kagaya ng dati, sa itsurang pulubi. Sakay ng magarang sasakyan na minamaneho ng family driver, ay pinuntahan nila ang lugar kung saan madalas tumambay si Mr. Juvila para mamalimos. Pagkarating doon ay agad niyang hinagilap ng tingin ang taong hinahanap. Nilibot niya ng tingin ang paligid, hanggang sa makita niya itong nasa sulok at nagbibilang ng baryang naipon sa pamamalimos. Lumapit siya rito at kinalabit. Oh kaibigan, ang tagal mo na wala. Buti bumalik ka pa. Saan ka ba nagpunta? Bigla mo na lang ako iniwan Oh, magkasama na pala kayo ni Miro? Sa tagal mong hinanap, ngayon ka lang nakabalik? Nagtatakang sabi ni Lolo Antonio. Pasensya ka na. Ang totoo, nakalimutan ko talagang balikan ka. Pero ang mahalaga, naalala kita at binalikan kita.
Halika, sumama ka sa akin. Saad ni Lolo Ras. Saan naman tayo pupunta? Pabalik na naman ba tayo sa restaurant na yon? Wag na! Sa ibang restaurant na lang tayo kumain, kaibigan. Hayaan mo. Mula ngayon pwede na tayong kumain sa restaurant na yon kahit kailan nating gusto. Saad naman ni Lolo Ras. Bakit mo nasabi? Nagtatakang tanong ni Lolo Antonio. Iba na kasi ang manager doon. Talaga? Sino na? Ay nako, saka mo na malalaman. Basta sumama ka na muna sa amin. Pupunta tayo sa bahay. May bahay ka? Kunot noong tanong uli ni Lolo Antonio. Oo, kasi inampun na ako ni Miro. Talaga? Magandang balita yan. Bakit mo ko niyayaya doon? Siniko ni Lolo Ras si Miro sa tiyan nito. Nakuha naman agad ng binata ang ibig sabihin ng kanyang ama. Kasi po, baka gusto po ninyong ampunin ko rin po kayo. Ako? Aampunin mo? Aba, matanda na ako para ampunin pa. Mag-asawa ka na lang at maganak ng marami. Wag na ako. Matanda na ako eh. Tanggi ni Lolo Antonio. Hinawakan ni Lolo Ras ang kaibigan sa braso sa kamarahang hinatak. Doon tayo magkape ng walang katapusan. Masaya doon. Wala akong kausap na kaibigan. Kaya isasama kita. Tara na! Wala nang nagawa si Lolo Antonio kundi ang sumama sa dalawa. Halos lumuwa ang mata niya nang sumakay sila sa magarang kotse. Hiyang-hiya pa siyang gumalaw dahil baka marumihan ng malinis na upuan. Pagkarating sa mansyon, napangangana si Lolo Antonio sa pagkamangha. Nakita niya rin doon si Sean na lalo niyang ikinagulat. Ikaw ang lalaki nagbigay sa akin ng pera dati at sinabihan akong wag nang bumalik sa harapan ng Jubila Building para mamalimos. Bakit ka nandito? Takang-takang tanong niya kay Sean. Pasensya na po, napag-utusan lang po ako ni Mr. Juvila. Tipid na sagot ni Sean. Binalingan naman ni Lolo Antonio ang kaibigan. Wala talaga ako naintindihan. Baka merong magpapaliwanag sa akin. Nagtawanan na lang silang lahat dahil sa reaksyon ni Lolo Antonio. Buong gabing hindi makapaniwala ang matanda sa mga nalaman niya. Pero ang pinaka hindi niya mapaniwalaan ay ang pinatira na rin siya ni Mr. Juvila sa mansyon. Mayroon na rin siyang sariling kwarto at hindi na siya magugutom dahil may malaking kusina na maraming pagkain. May mga kasambahay na tumutulong sa kanya sa mga kailangan niya. At higit sa lahat, hindi na niya muli pang mararanasan ang mamalimos sa mapanganib na kalsada, araw man o gabi. Wakas.